Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po muli tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Kaya again, welcome po dito po sa ating impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat mga kapatid sa lahat ng umaantabay ngayong umaga pong ito at na-miss ko po kayo, mga kapatid. At na-miss ko ito pag-i-intro ko sa inyo. It's been mga 2 days yata ako din nakapag-intro dito dahil sa kadahilanan na medyo may mga tayo na natatraffic tayo mga kapatid. No? But anyway, maraming salamat sa lahat ng umaantabay po sa atin po dyan. No? Kaya again, ay lubos ako nagpapasalamat sa mga avid viewers po natin dyan na patuloy po na nakikinig at natututo dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. No? So again, let's all enjoy the program and be a blessing sa ibang mga kapatiran po natin dyan dahil alam naman po natin mga kapatid na ito pong programang ito ay wala po kaming hangad kundi magbigay ng karagdagang kaalaman para po sa inyo. Kasi talagang ang pinakasakit natin bilang isang mga Pinoy ay yung talagang kulang tayo talaga sa kaalaman. No? Yung kaalaman, lalong-lalo na pagdating po sa ating kalusugan. No? Kaya mas maganda ay tayo po ay mabigyan ng karagdagang kaalaman patungkol po sa ating kalusugan. Alright? So, hindi ko na po papatagalin pa mga kapatid. Bigyan magandang intro ito. Maganda-gandang intro ito. Ay, wala. Yun lang. Yun, patay tayo dyan mga kapatid. Well, anyway, let's all welcome ang aking pinakamagandang co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Good morning, Doc Julie. How is the you? Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Medyo may na-encounter lang ako na bad driver. Ay, yan ang sinasabi ko. Pero salamat sa Panginoon, nandito ka pa rin, di ba? Oo. Huwag nyo kasing ginagalit ito. Gagalit naman si Doc Julie. Weekender ngayon, mga kapatid. By the way, this is our Weekender Show, mga kapatid. Kaya wag nyo pong gagalitin si Doc Julie Castro. At dahil Ayan, dahil nagalit na ako doon sa driver. yan, sabi ko sa inyo, no? Sabi niya sa akin, bakit Baptist ka? Hindi naniniwala ka sa Trinity. Hay! Nako, eto na. hindi ko na Sinubok ang BHBC. Tapos wala ka man lang dalang Bible. Hay! Sabi ba naman yung ganyan? Tapos sabi ko, kahit naman may Bible ako, kung hindi mo naman paniniwalaan ng mga verses na sinabi ko doon sa kaligtasan, hindi mo rin maiintindihan kasi nakapokus ka lang doon sa isang Tama. Kaya sabi ko na lang, salamat Panginoon dahil may mga kalaban. Yan, parang tama, gano'n. tama. Yes. Anyway, maraming salamat. Pasensya na kayo dahil na-late ang lola. Pero hindi naman ako hindi naman. Hindi ako ganun Di ka-late. tulad nung ka-late nung akin. Kaya kita-kita na lang po Doon tayo sa next Tuesday, mga kapatid. Sa Monday. Ay, sa Monday. Well, anyway, so hindi kasi sa mga hindi po nakakaalam, no, si Doc Julie po, mas pinipili niya po mag-grab sa kadahilanan na gusto niya kasi yung mga na sasakyan niyang grab ay lagi niyang binabahagian ng gospel. Kaya lang, marami rin mga kontra. Yan. Kasi mga iba-ibang klase ng driver. Pero doon ako na-challenge. Yan. Kasi maaawa ka na lang sa kanila kasi hindi pa nila ganun kaalam. Do inaano nila na sila ay mga Christian, pero hindi totoong Kristiyano. Oo. Kalain niyo po yun, no? May mga ganun talaga. Pero, may ganun talaga. Kumbaga, kumbaga, nandyan talaga yung mga ganyang klaseng tao. No? Meron talagang magre-reject at magre-reject nung sinasabi nating, binabahagi nating kaligtasan. No? Pero, anyway, so ang Diyos nang bahala sa kanila. Para at least alam nyo, no? Sabihin niya na, hindi ka wag kang tanggap ng tanggap. Kasi, kailangan bautismo ka muna. Hay! Mga ganon. Diyos ko, para bang sa kanila kailangan
Mabautismohan ka Mabautismohan ka muna muna. bago ka sumunod sa Panginoon. Yun. Kaya Galing. sabi ko, Sir, hindi po yun ang kaya nga binabahagi ko. Anyway, wala namang dahil Hindi, mas maganda sariwain po natin para manariwa yung galit ni Doc Jun Castro. hindi kaya namang dapat hindi ka naman magagalit doon sa ganun kasi Yun. maawa ka. But the thing is, baptist ka? Hindi mo alam yung kailangan bautismuhan ka muna bago ka sumunod sa Panginoon. Ay, akalain niyo po yun, ganyan. no? Sinigawan ka? Oo, Ay, nagagalit siya sa Lalaki. akin. Lalaki. Ang matindi, no? O parang ako wala lang akong dalang Wala tubo kang tubo kasi. Sabi ko sa iyo eh. Kung Anyway. dala-dala mo yung tubo, nako, sigurado ko bangga kayo doon. Pero na-challenge ako kasi sabi niya, wala ka man lang dalang Bible. Paano mo iano sa akin? Kaya nga may tracks ako para dun mo lang i-review. Yung mga ganun ba, lalo kanyang pag-iinitin. Wala ka man lang Bible. Hindi, kung ano-ano pinagsasabi mo. Anyway, ganun lang talaga. At salamat daw. Ako nagpasalamat kagad ako sa Panginoon dahil sabi ko, Lord, challenge to. Yes. Pero pagdating ko, pinag-pray ko na siya. Sabi ko, nawawala naman siya ma-encounter na kapwa niya. Baka tubuhin kasi siya. Oo. Anyway, so again, maraming salamat. Yeah. Binabati ko na ba? Binati mo na ba? Hindi pa. Batiin na natin agad-agad ang mga taga-North, South East, and West corner ng ating simbahan. Hello po sa inyo pong lahat dyan. at dahil weekender, Ayan na. nasa si Mike. Wala nga si Sir Mike. Yun lang. Oo. Si Vince, nandyan si Vince. Nandyan si Vince, mami. Pabili ng ice cream. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Hanapin si Sir Vince Aldrinho. Shoutout si Sir Vince Aldrinho, a.k.a. Bobby. Yan. Binabati ko rin ang mga nagwagwapuhang area leaders. Ay, hello sa mga nagagwapuhan. Nangungunan dyan ang aking leader Ayan. ng oh, ayan. South Family. Yun. Sino yan? Papaalala ko na Sir naman. Chris Niesa. Sir Chris Niesa. Ewan ko na kung may junior ito eh. Ay, syempre, meron pa nandun sa loob ng Baptist Studio. Oo, at ang kanyang pinakamagandang Ano? may bahay. bahay. Yeah. At ang kanyang pinakamagandang maliit na bata. Si Hana. Hindi si Hana. Hindi si Hana. Ano ba apelyido ni Hana? Ha? Hana? Panes? Palmes? Palmes? Hindi. Ano pa? Si Bao yun, si Bao. Di ba? Hindi Hana, Hana Palmes, di ba? Hindi ko alam apelyido ng isa. Oo. Anyway, hello ang po sa mga lahat. taga-Southeast, Yeah, South Southeast. Border, Yan. Southeast. Southeast. Si Sir Rudy Daep. Nandiyan si Sir Rudy Daep, ma'am. Oo. Nasa madilim na lugar. Yes. Okay. At siyempre, binabati ko na rin ang leader ng Central East. Ano pangalan nun? Hello po sa inyo lahat. Central East Family, magsubaybay na po kayo dyan. Magsubaybay na. At mga siyempre, naku, nasan si East? Ay, wala pa. Si West Bank, si Western Union, oo. si Pasay West. Pasay West, Northeast. Northeast, Ba yung mga area? Nalimutan ko na. Makati Central. Yeah, Makati Dahil Central. nandito oo. na yung DDET. Tama, Manila West. Manila West. Yes. At siyempre sa mga Bicol Boys. Yes, oo. Talaga naman. Maray ng... Mga Uragon. Oragon. Oo nga, Oragon. Maray nga aga sa inyong tanan. Okay. Halo-halo na. Oo. Bisaya na Oragon pa. Oo. Hello po sa inyo po mga nagsusubaybay sa atin dyan sa Facebook Live. Ma'am Jeneline Manday, Ma'am Gemma Krampatanta, Ma'am Mary Gonzaga, at kay Ma'am Davy Quiñones. Parang naligaw si Cesar Montano. Ay! Cesar Montano daw. A.K.A. Piolo Pascual. Yes. A.K.A. Piolo Pascual. Matindi talaga.
Sir Randy Dingding, hello po. Hello po kay Ma'am Cyril Ampig. Pinapaalala niyo po sa ating lahat na this is the last day of the enrollment ng Philippine School of Scriptures, mga kapatid. This is the last day. Kaya kung sino po ay gustong umabol hanggang 12 midnight ay pwede pa kayo mag-enroll. Mag-comment lang po ang mga hindi pa enroll Yes. at ipag-pray nyo na Oo, ha? So again, hello po sa inyo pong lahat na nandyan. No? So enroll na po sa mga nagbabalak mag-enroll, mga nanay, tatay, young people, enroll po tayo dito sa Philippine School of Scriptures. Baka kasi sabi nga ni, baka makasalamuha kayo ng ganong klaseng, at least meron tayong, pagkaalam sa Biblia. Opo, mga kapatid, no? Pero hindi naman tayo nag-aaral for debate. Yeah, nag-aaral po tayo to know para at least madagdagan yung knowledge po natin patungkol sa ating Diyos, no? Kaya napakaganda po 'yan. Enroll na po. Open pa po hanggang ngayon na lamang po, mga kapatid. Philippine School of Scriptures. Kausapin niyo po yung mga area leaders po ninyo para makakuha po kayo ng link, mga kapatid, ng enrollment link po natin. Online lang po yan, via online lang po, mga kapatid. Alright? So, at yan. dahil hindi pa bukas ang cellphone ko, Ayan. ikaw na magbate. Ayan, oo. Ayan, dito po, mga kapatid ay sila Ma'am Linda Quiñones, Ma'am Alma Pasigna-Signa, Ma'am Cecil Ampig. Hello po sa inyo po sa aking pinakamama na asawa, Ma'am Christy. Hello po sa inyo po yan kila Simeon at kay Cassidy. Yan, shoutout din kay Ma'am Samantha Rose Pulido. Ayan, at kay Nilo Serrano. Magandang tanghali din po, sir. Hello po sa inyo po dyan. Alright? At sino? Nandito pala si Blessy. Ano apelido mo, Blessy? Ano sabi ni Ma'am Genesis? Sir Con, sino po pala nanalo ng pa-prize? Ano yun? Di ba in-announce ko na? South Border saka West Bank. Ma'am Genesis, hindi Ma'am nakikinig. Genesis. Babawiin namin at ilalagay na namin sa West Bank. Pero kung gusto naman ng Southeast, wala naman problema. Kahit hindi kayo nanalo. Oo. Ay, Pero- shout out pala dito sa team preparation, 3rd anniversary tonight daw. Team preparation. Hello po sa inyo po. Yan. Happy anniversary. Happy anniversary po, team preparation. Yan. Sabi niya po dito ni Ma'am Linda Quiñones, enroll po ako mamayang 11:59. Yan, saktong-sakto. Yan. 11:59 ng gabi? Yeah. Yung butane stove po. Sino yan? Yung butane stove daw. Saan ba yan? Saan yun? Ma'am Genesis, mag-usap na lamang po tayo, Ma'am Genesis, ha? Ma'am Genesis, mag-usap po tayo Tsaka mamaya. Ma'am Genesis, nasa impormasyon pangkalusugan tayo. Wala po tayo doon sa general merchandise. Yeah, sige. So, hindi mamaya, Ma'am Genesis, hindi ko po na ano yun eh. Meron ba tayo napag-usapan ganun? Hindi ko po, Hindi, sige po, Ma'am Genesis. Ma'am Genesis, sige po, usap po tayo mamaya. Ano ka sabi? Hindi ko na po alam eh. Kung ano po nangyari doon eh. Butane stove? Butane stove eh. Pero may nabudya sa akin butane stove talaga. Akala ko parang, basta mamaya, Ma'am Genesis, usap na lang tayo mamaya. Anyway, Ikaw pala pinagbigyan eh. oo, pero hindi Para- malinaw yung para kung saan ano? ipa-price yun. For price. Price daw kasi yun. Sige, mag-second anniversary na rin. Third anniversary. Oo, yun. Oo, tama yun. Nauna na ang team prep. Oo, to be announced po yun sa amin, mga kapatid. Sa ha? amin baka next year. Next year, Oo. 4th anniversary. Shoutout po sa Hairmate Salon, Sir Jorald Arevalo. Hello po, sir. Shoutout po sa inyo po dyan. No? Hello po sa inyo po dyan sa lahat na nagpapaganda at nagmamanicure, pedicure dyan sa inyo pong mga sa Hairmate Salon. Hello po sa inyo po dyan. Alright, so... Baka gusto lang batiin natin si Genesis para nagbigay siya ng butane Yan. stove. Oo. Maraming salamat kay Ma'am Dapat Genesis. ikaw ang mag-thank you doon. Oo nga. Kasi Nandun na raw sa ASCOM. nasa ASCOM na talaga yung butane stove na yon. Oo.
Kaya thank you so much, Ma'am Genesis, at ipapapremyo po natin yan, mga kapatid. Alam ko yan, natatandaan ko na if I'm not mistaken, Ma'am Genesis, yan ay para sa 3rd anniversary natin. O, parang ilalagay yan as a prize, yung butane stove na yan. Ikaw naman, masyado ka makakalimutin. Nakakahiya kay Ma'am Genesis. Kung ano-ano na pinagsasabi ko. Ayan. Anyway, Yan. Oo. maraming salamat. At doon sa mga gusto pang magbigay ng promo, Open na open pa. open na open. Pwede pang yung puto pao. Oo. Pwede rin yung latik. Pwede rin yung, ano ba yung cake ni ano? Ube plan. Ube plan, oo. Yan, pwede po yun, mga kapatid. Yung Pwedeng, crispy calamares. yes, crispy calamares niya, Sir Joji Lacson. Mga Matindi prutas talaga. and gulay ng Rollins Marketplace. At pwede rin doon sa Hairmate Salon. Free, ano. O, yun na oo. kaya ang gawin natin. Sa ating Tama. anniversary. Free gupit, free hair, Reband. reband. Yan, hairband. Reband pala. Sabi ko sana hairband. Baka bigay yung hair. And then, Free reband. Na- Oo. Maraming salamat, Genesis, kasi hindi aksidente yung mabanggit mo yung Oo. stove. Yes. Butane stove. Kaya, Kasi gagawin namin ang 2nd anniversary ng puro third, ma'am, third. at 3rd anniversary ng mga advertising, Oo, yes. yung mga gusto nyo pa-advertise. Sabi po ni Sir Gerald Arevalo, yes po, game kami dyan. Kalain nyo, no? So, yan, magiging blessing po yung mga ano po natin dyan, mga kapatiran po So, hindi natin. pa nag-game yung Pwede rin kay Doc Lani. Last time, ginawa natin yun. Tama po ba, Doc Julie? Oo. Yung free pasta and Oo. bunot, mga kapatid. Oo, last anniversary, ginawa po namin yan. Kaya, ano po natin yan? Gagawin po natin yan, mga kapatid. Oh, ako naman, Instead of mga... Ay, meron pa rin tayong ganun. ako magbibigay ng dog shampoo. Yan, pwede yun, mga kapatid. Sa mga may alagang pets po dyan, ay libreng dog... Lalo na yung mga hindi nakakatikim ng shampoo. Yan, Oo. yan. Sabi dito, sabi ni Ma'am Genesis, wow, libreng bunot. Yun, Tapos doon naman sa True Chicken, libreng meal. Nako, di ba? Punta lang doon, i-present nyo lang yung pangalan ni Sir Hener at yung pangalan ni Sir Hener. Oo, at True Chicken, oo. saka yung mga speaker natin ngayon. Ayan, Ano ba naman yung bigyan lang na isang dosenang cookies doon? Yes. Kasi oo. 3rd anniversary. Di ba wala namang ano yun? Yan. Oo. So mga yan po yung mga magiging narinig pala nung ating yan po yung mga magiging papremyo po natin for this coming 3rd anniversary special po natin. Kasi titignan ko po natin yung yung schedule din ng ating mahal na pastor. Kasi Oo, medyo, siya ngayon, medyo hectic ang kanyang schedule. Hindi kaya nga ina-advance natin, makapag-prepare sila. Yan. Hindi oo. naman tayo mag-prepare nun. Correct. The more na maganda ang preparation nyo, the more na tatangkilikin ng ating mga kapatiran. Yan, oo. Yan. Sabi nga ni Sir Gerald, no? Wow, dog shampoo. Yan, oo. Matindi talaga yan. Hindi rin, mahal din ang dog shampoo, mga kapatid. Kita ko po mga price po na yan, matindi rin. Mahal pa sa shampoo ng tao. Madre de cacao. Oo. Mabisa po yun. So, Mabisa kami yun. po ay nananawagan sa lahat po ng mga shoutout po namin po dyan, no? Sa Rollins Marketplace, sa Hairmate Salon, kung ano po yung mga pwede nyo pong po dyan, maging blessing po tayo, ay pwede po yan, no? Oo, Puto sige. pao, mga isang ganun na puto, di ba? Oo. Mananalo po kayo. Pero yung puto pao, syempre, dapat yun, ma-claim agad kasi Oo. hindi yun... Sasabihin naman namin, in advance, kung Oo. kailan nyo dadali ng inyong mga... Yes. Kung papayag po ang pastor. Well, anyway, so sige po. At tuloy-tuloy na po tayo, mga kapatid. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayong araw po na ito. Walang iba kundi ang ating nutritionist dietitian. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Hello po, ma'am. Good morning. Good morning. Ay, nakasarado pa yata, ma'am. Hello, good morning. Yan. Morning! Ayan.
Salamat sa Panginoon ay kahit Friday na, may energy pa rin tayo. Amen, amen. Weekend na po. Happy weekend po sa lahat. Yes. Sa lahat ng areas, North, South, East, and West. Good morning po at special po shout out sa aking Southeast family. Yun. Hello po, Ma'am Ces. At despite of your busy schedule, ay nandito ka pa rin upang maging blessing po para po sa atin. Kaya tuloy-tuloy na tayo ng discussion, Ma'am. At Yes. tawag po nito, ibibigay ko na po sa inyo yung discussion for this morning. Ang topic po natin this morning ay about anti-inflammatory diet. Okay. I'm sure most of us ay narinig na ano ba yung anti-inflammatory diet. Para saan ba yun? Ano-ano yung mga foods na anti-inflammatory? Tapos ano yung mga condition na nagbe-benefit dun sa ganong diet? Okay, so ngayon na siya malalaman. Okay. Define muna natin, ano ba yung inflammation? Inflammation is a process by which your body's white blood cells and the things they make protect you from infection from outside invaders such as bacteria and viruses. Ito yung ibig sabihin ng inflammation, okay? Yan, merong dalawang types yan. Yung isa, yung una ay short-lived. Ito yung acute lang. Acute inflammation goes away within hours or days. Saglit lang siya. Pinakamatagal na yung mga ilang days sa acute. Tapos yung pangalawa naman, ito yung long term, yung chronic inflammation. Ito yung can last months or years. Tagal, no? Parang naging lifestyle mo na siya. Even after the first trigger is gone. Conditions linked to chronic inflammation include yung mga sakit na cancer, heart disease, diabetes. Actually, mga yung metabolic syndrome. Yan, di ba? Normally yan, mga yan. Kasama yung asthma and Alzheimer's disease. Yan yung mga chronic inflammation na siya. Yung mga condition na yan. Okay. Ano-ano naman yung mga sintomas na meron kang inflammation? So actually, normal to sa mga may yung mga arthritis, may mga high uric acid, may mga gout. Yan, meron siyang redness, namumula-mula, yung may part ng katawan na namumula. Meron ding swollen joint that may be warm to the touch. Yung pag ginawakan mo mainit. Yun. Joint pain, so ano ba yan? Normally sa mga tuhod, di ba? Sa mga siko, ganyan. Joint stiffness, so ano ba yung sering stiff? Ano ba yun? Yung hindi hindi siya magalaw. kulang sa range of motion. Yan. Yung hindi ma-stretch, Oh, gano'n. yeah. Matigas, gano'n siya. A joint that doesn't work as well as it should. Yung hindi mo talaga maigana sa tamang pagkilos mo. Bawa, hindi mo maunat yung tuhod mo, yung siko mo, yung batok mo, yung leeg. Naalala ko bigla si Pastor Dexter. Ayan. Naka-fellowship ko siya before sa True Chica nung kumain sila. Shout out, Pastor Dexter. Kumusta po ang tuhod? Ayan. So yun yung mga sintomas na meron tayong inflammation. So check mo yung sarili mo or yung loved one mo na may ganitong mga sintomas. Baka meron ka ng inflammation. Mamaya yung mga sunod na slides ay malalaman mo paano siya i-manage through diet. Yan. Okay, inflammation may also cause flu-like symptoms. May mararamdaman ka din na para kang may sakit. Yan, mayroong fever, may chills, meron kang fatigue or yung loss of energy. Headaches, yung headaches mo na talagang maya, masakit ang ulo mo, ganyan. Loss of appetite, so walang ganang kumain. Muscle stiffness. Ayan, so kung meron kang mga sintomas na ganyan, magmula doon sa last na slide natin, alamin mo, baka meron ka ng inflammation. Meron ka ng underlying health condition or metabolic syndrome na hindi mo lang alam. Baka sa mga sintomas na to ay doon mo lang malaman na meron ka palang ganong kondisyon. So alamin natin at wag natin siyang isawalang bahala. Hanggat maaari, bigyan mo ng pansin. Yung pagsakit ng ulo mo parang madalas na,
Madalas yung fatigue mo, wala kang ganang kumain, na wala ka namang ibang alam na cause, 'di ba? Baka ito na 'yon. So, be concerned sa iyong kalusugan. Okay. When inflammation happens, ito siya, no? Chemicals from your body's white blood cells enter your body or tissues to protect your body from invaders. This raises the blood flow to the area of injury. Halimbawa, ang infection mo nasa lungs or nasa heart, ganyan. So doon siya magfo-focus. It can cause redness and warmth. Some of the chemicals cause fluid to leak into your tissues, resulting in swelling. So, yan siya. Ganyan nangyaring inflammation. Kaya may namamaga, may namumula, mayroong nagiging stiff, di ba? This protective process may trigger nerves and cause pain. Kaya yan, sumasakit na. Bakit namumula yung yung tuhod ko? Hindi ko maigalaw. Ayan. Nandun nagpo-focus yung baka sa arthritis yun or sa gout, uric acid, di ba? Yun yung cause ng pain mo. Nandun yung inflammation mo. Okay. Higher numbers of white blood cells. Di ba kapag napapa-check up tayo, di ba? Pagka yung sa CBC, di ba, yung sa hematology, meron doon minsan mataas yung WBC, yung white blood cells. Ibig sabihin nun, meron tayong infection or inflammation sa katawan. Okay? Pag nagpa-check ka, bakit mataas yung WBC mo, meron dong part na hindi normal sa body mo. Okay? So, yan. Pag mataas yung number ng white blood cells and the things they make inside your joints cause irritation, swelling, so pamamaga of the joint lining, and loss of cartilage, cushions at the end of bones over time. Ayan. So, alamin natin, ano yung naging cause ng pagtaas mo ng white blood cells. Ibig sabihin nun, talagang siya, kumbaga, mataas yung need niya na i-fight yung infection na yun. Kaya tumaas yung iyong white blood cells. Kaya nga 'di ba pag sa mga lab test natin, ma'am, Yes, no? may kita yan eh. May kita talaga Oo. yung kaya nga minsan ang kumbaga SOP talaga yan eh. Oo, SOP talaga yan sa emergency room. Yes. No, yung CPC Yes. and also urinalysis. Correct. Lalong-lalo na kapag basta pag nagano po kayo, nasugod po kayo sa isang emergency room, ginagawa po talaga yan, Yes, no? Yung normal yan. urinalysis and also Yung CBC. CBC kasi Baka may ano yan something. it's either sinugod nyo siya dahil sa lagnat, dahil sa ganyan. So, ano po talaga yan, chinecheck po talaga yung mga baka kasi nagtataka kayo, bakit check pa yung urinalysis? Kumbaga, SOP yan. Kumbaga, standing operating procedure po talaga yan. Kumbaga, para malaman kung ano po yung sanhi ng mga ganyang klaseng Nararamdaman nyo. Di ba Oo. nga, sa dugo lahat na makikita yung lahat-lahat eh. Pati ra ba yung pagkatao ng hindi naman. Sa dugo, di ba? Oo. Pag na-check mo yung dugo ng isang tao, doon mo makikita yung infection niya, Yes. yung sakit na meron siya, Yeah. ano pa ba? Tama yan. Basta yung health condition niya, nasa dugo lahat. Kaya po, importante yung dugo na Yeah. normal, na Kaya huwag kayong healthy. magtataka. No? Huwag kayong magtataka base sabi nila, ay, bayan, ang mahal naman dito. Or ito bakit pa, ay, ang sakit ko naman patungkol sa dugo, bakit kinakailangan pa urinalysis? Yes. Oo. Kumbaga, lahat po kasi yan kinakailangan i-consider ng isang doktor para makita po nila kung ano po yung nangyayari po sa inyo. Minsan nga, kasama dyan yung x-ray eh. Oo, ina-x-ray agad yan mga kapatid. So, ano po yan, Confirmatory test. Yes. Oo, mga confirmatory test po kasi yan. Oo, kasi minsan, kunyari, nilalagnat ka, tapos wala ka namang hindi mataas yung WBC mo. Merong hindi maganda, merong Yes. doon, meron pa silang titignan na iba pang anggulo. Opo. Pero Kaya- number 1 yan, dugo. Yeah. CBC talaga siya. Correct. So, Complete blood count. Ayan. Kaya wag niyo pong aawayin yung mga Doktor. mga kapatid, no? Kaya pag sasabi nila na kailangan yung urinalysis Yes. and also CBC, bakit nilang hindi bigyan ng paracetamol? Mga ganun. Minsan kasi may mga ganun tao, no? Tama Kasi po. kasi sa emergency, hindi na explain yun eh. Oo. Hindi na ina-explain yun Emergency minsan na sa nga eh. sobrang dami na rin po nung ginagawa ng mga tao, ng mga doctors. Hindi nila sinasabi yan. Parang sabihin nila sa'yo, ma'am, kinakailangan po siya yung CBC urinalysis. Yun lang. Tapos wala na.
go to the next patient na agad. Di ba? Correct, Yeah. yes. So, at least, Dito napapaliwanag lang sa ko- IP. Napapaliwanag natin dito, Yes. ma'am. Alright. Kaya importante po na nanonood kayo araw-araw. Ayan. Next natin, yan, ito na. What is anti-inflammatory diet? An anti-inflammatory diet favors fruits and vegetables, foods containing omega-3 fatty acids, ito yung mga healthy fats. Ayan, whole grains, lean protein, so yung mga meat na walang taba. Tapos, yung mga poultry na walang skin, yun. Healthful fats and spices, okay? It discourages, so meaning, pinapalimitahan or dinidiscourage yung intake na consumption ng processed foods, red meat, and alcohol. Ayan, siya kasi ito yung kalaban talaga ng inflammation yung mga yan eh. So ito dapat, kung gusto mo maging okay, ma-prevent yung inflammation, ito yung mga kainin natin. Okay? Ayan. The anti-inflammatory diet is not a specific regimen. Hindi siya regimen, but rather a style of eating. Parang way of eating, way of cooking, food choices, ganun siya. Hindi talaga siya normal or talagang diet program na ito yung kailangan mo. Okay? So number one example ng anti-inflammatory diet is yung Mediterranean. Ano ba kasi yung Mediterranean diet? Dalawa lang actually yun eh. Mediterranean tsaka yung DASH diet. Ibig sabihin ng DASH diet, dietary approach to stop hypertension. Yun yung ibig sabihin. So basically, these two diets are low in fat and high in fiber. Actually, halos wala siyang processed meat eh. Yun yung best example ng anti-inflammatory diet, yung dalawang yan. Okay, discuss natin isa-isa, no? Mediterranean diet is a way of eating yan that emphasizes fruits, vegetables, legumes. Kasi mayroong iba kumakain nga ng gulay, prutas, pero hindi sila more on sa legumes eh. Iniiwasan nila. Yan, legumes and whole grains. Yan, ito yung mga lentils, yung mga beans, yung mga peas, ganyan. Tapos, it includes fewer ultra-processed foods and less meat. Actually, less in sugar din siya than a typical Western diet. Ito yun, yung mga hummus, yung mga ganyan, yung mga whole grain pita, ito yun. Actually, parang yung pagkain ng Yung ba yung sir? Yung mga Indiano ba yun? Hindi. Opo. Ayun, yung Yan. ganun. Mga Indian food. Maano sila, diba? May spices sila, di ba? Yes. Doon nila dinadaan yung lasa ng pagkain. Chinese. Chinese parang hindi Parang di ba? Parang maano sila masalt. Yun ang alam ko Yan, yung mga ganyan. Basta less meat, less processed meat, less fat. Tapos high Tama. in vegetables, fibers, whole grains. Yan yung, so kung merong gusto mag-follow ng diet na yan, pwede. Basta kaya nyong i-prepare, tsaka kaya ng budget. Walang problema. Okay, next. Ano naman yung DASH diet? Ito na. Sa lahat mo na may mga hypertension dyan, mga high blood, mataas ang cholesterol, lahat mataas, including sugar. Basta lahat ng, yung mga basic, sugar, cholesterol, triglyceride, tsaka blood pressure. Pwede nyo i-follow itong DASH diet. Pag sinabing DASH diet, yan. Dietary approach to stop hypertension. So, hindi siya, actually, yung weight loss dito is bonus na lang siya. Kasi nga, tinanggal mo yung fat, tinanggal mo yung sodium, binawasan mo yung sodium. So, basically, mag-lose ka talaga ng weight. Yeah. Basically, itong Oo. diet na to ay walang lasa. Matabang. Matabang to. In short, bland. Sinisigurado ako. Kasi walang Oo. walang salt eh. Oo. Tapos less na mga Oo. kapatid. In short, bland diet. Oo, yun. Other term. Pero, Ayan siya. diniscuss ni Ma'am Ces last time, yung mga bland diet din, masasarap din pala. Oo. Lagyan mo Diba, lang siya ng yung mga herbs. Oats, yung mga Oo. oats, mga kapatid, tapos lagyan mo lang nung banana, tapos Yes. strawberry, ay pambihira, parang kahit buong maghapon, Oo. kayang-kaya ko kainin. Basta yun eh. natural yung pampalasa, hindi Oo. yung added talaga na Oo, tama. Diba? Marami kasi, minsan kasi, parang ang naiisip lang natin na diet kapag walang lasa, tanggalin yung, kunyari, nagluto ka ng Oo. bulalo, Asin. tanggalin mo yung asin.
Mga Tsaka yung ganon. Wala cubes. talagang, walang pupuntahan yun, walang lahat Oo. talagang lasa yun. Kumbaga, ang gagawin po ninyo is mag-iisip kayo talaga ng Yes. may Oo. lasa pa rin, mga kapatid, pero hindi siya yung parang Mm-mm. tatamadin na yung kakain. Mm-mm. Oo. Kumbaga, like for example, tinola. Siyempre, usually na tinola na kinakain, may Oo. lasa, medyo maalat-alat, tapos Oo. lalagyan pa ng ano. Kumbaga, ganun. Patis. Tapos, just imagine, tatanggalin mo yung asin tapos yung Oo. ano, talagang hindi kakainin yun. Di ba? Tinanggal yung asin pero may patis. May ganun no? Oo. Ayun. Kaya marami mga bland diet, mga Yes. kapatid, na kaaya-aya kainin. Or siguro naman, we can start with, sir, yung unti-untiin muna. Yes. Halimbawa, kung nag-aasin ka na tsaka patis, tanggalin mo na lang yung asin, patis na lang muna. Yun. Sometimes naman, kung may asin, patis na, may sausawan ka pa, may on the side pa. Wag na yung sausawan, di ba? Para maka-lessen tayo ng consumption ng sodium. Yes, tama. Yun. Si Ma'am Genesis, sabi niya dito, asin, paminta, at tanglad, luya, pampala. Wala nga yung asin, Ma'am. Hindi pwede yung asin. So, Ma'am tinola. Julie, ano yung mga ito si Ma'am Genesis? Anong problem? Inunti-unti na. Inunti-unti At least na. tinanggalan yung patis, asin na lang. Pero kasi minsan dalawa pa asin, may patis pa, di ba? Ay, oo, Ma'am. Oo, may matitindi ganun talaga yan. Oo. So, ano gagawin natin pag tinola? Damihan mo na lang ng luya, tsaka paminta. Yan. Malasa na po yun, di ba? Correct. Oo. Yun naman talaga pag sinabing tinola, luya ang pinaka-main ingredient Marami niyan. mga kapatid. Oo. Mga steam. Yes. Oo, yung mga steam fish, Oo. ganyan. So, marami pong mga pwede pong gawin po dyan. Mag-search Yes. din po kayo, mga kapatid. Kasi, kumbaga, ito na ito ang sabi na dito, dietary approach to stop hypertension. Yan ang pinaka dapat makita natin. Actually, hindi lang sa blood pressure yan. It can also help those who want to lose weight. Ayan, bonus yun. Lower cholesterol. So, kung meron kang issue sa cholesterol mo, pwede mo rin i-follow ang DASH diet or Yan. manage, yung prevent mo yung diabetes. Kasi syempre, naglo-low fat diet ka na, naglo-lose ka ng weight, bababa yung risk mo, di ba, na magkaroon ka ng diabetes. Yan. Kung diabetic ka na, makakatulong yan to manage your blood sugar. Okay. So, basta yun yung dalawang diet natin regarding dun sa Yan. Important aspects include, so ito siya, pag sinabing anti-inflammatory, ito yung mga aspeto na dapat natin i-consider. Number 1, portion size. Bakit? Healthy nga yung diet mo. Puro nga fruits and vegetables. Puro kilo-kilo naman yung kinakain mong. Tama. Diba? Oo. Apple, pineapple. So, mataas din yung sugar. So, yung portion sizes mo, iayos mo din. Okay? Isang buong pakwan, kinain mo. Diba? So, yung mga ganun. Oo, tapos may diabetes ka. Oo. Fruits So, nga naman, pero i-consider isang mo siya. kilong manggang hinog. Nako, wala din Sabi mangyari. daw, fruits and vegetables daw di ba? Oo. Pag ganun. So, yun, portion size, number 1. Number 2, consuming a wide variety. Yeah, tama. Madaming klase. Don't focus on just 1 or 2 kinds of food. Yun nga, yung lunch mo, kinain mo lang, pakwan. Yung dinner mo, mangga. So, walang variety, di ba? So, kailangan variety sa isang meal. Okay? Number 3, obtaining the proper balance. Ayan. Pag sinabing balance of nutrients, nandun lahat. Unang-una yung 3 macronutrients. Ano-ano ba yun? Yung carbo, protein, and fats. Balance yan. So, saan nakapaloob yung fruits and vegetables? Sa carbo. Saan nakapaloob yung mga meat? Sa protein. Diba? So, i-manage mo. Saan nakapaloob yung mga omega fatty acids? Sa fat. So, healthy fats yun. Diba? Ikumpletuhin mo lang yung 3 macronutrients, definitely, magiging balance na yung diet mo. Di po ba? Kasi, inalis mo yung yung meat, yung protein, wala na. 2 lang. Carbo tsaka fat lang, di ba? Inalis mo naman yung fat, wala naman yung isa. Inalis mo yung carbs. So, hindi kompleto yung 3 macronutrients natin. Hindi siya magiging balance. Okay? DASH diet, encourage a person to yan na. Eat less sodium. Ito talaga yung number 1 Bawasan ang asin or alat sa pagkain. Kasi di ba normally sa mga hypertensive itong DASH diet Okay? So yan. Ano ba yung mga less sodium na pagkain? Basically, whole grain,
hindi processed. Okay? Yun lang yung pinaka-ano doon. Hindi processed, hindi nakapack, basta hindi nakabalot. Yun yung normally na low in sodium. Okay? So ano yung iiwasan? Kung mahilig ka magchichirya, ang taas ng sodium niyan, di ba? Kung mahilig ka magsawsawan, di ba? Yan, wag ka na magsawsawan. Okay na yung timpla dun sa pagkain mismo, okay? Tapos, increase intake of magnesium, calcium, and potassium. Ito kasi yung number 1 na mga nutrients or mga minerals na panglaban sa high blood. Yung mga yan. Yan. Alam mo na, ano bang mayaman sa magnesium, ano mayaman sa potassium, Calcium. yun yung kainin natin. That's right. Okay. Next. Yan. Anti-inflammatory diet should combine a variety of foods that are rich in nutrients. Siyempre, masustansya talaga. Okay? Definitely, kapag ganito yung diet mo, mayaman din siya sa mga antioxidants, which fights against cancer. Okay? Contain healthful fats, yung mga healthy na fats. Ano-ano ba yung mga source ng healthy fats? Avocado, taba ng isda, olive oil, basta yung lahat ng mga oil na plant-based. Okay? Pwede yun. Basta in moderate amount, in small amount. Okay? Hindi yung iinumin mo yung mantika. Ganyan. Hindi porke healthy, dinamihan mo na. Okay. Okay na pala. Yan. Foods that may help manage inflammation include, eto na, specific food na tayo. Oily fish, ayan, yung mga taba ng isda, salmon, taba ng bangus, yung tiyan, di ba? Yan, yung mga tuna, basta yung mga taba ng isda. Okay? Fruits such as, yan, yung mga berries pa rin. Walang kamatayang berries. Sobrang masustansya po talaga lahat. Strawberry, cherry, blueberry, blackberry. Okay, piliin mo na lang yung pinakamura. Walang problema. Strawberry lang yata yung Strawberry, pinaka- oo. dyan, no? Minsan nga, mahal pa yan eh. Oo. Pag Meron hindi ba tayong panahon, blueberry meron, sa imported. Pilipinas? Ay, meron ba na fresh or may tanim? Meron ba, Dok? Meron. 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 Local na blueberry. Yun yung mura. Okay. Hanap tayo nun. Vegetables, ito yung basically yung mga dark green. Yan. Kale, spinach, broccoli, tapos mga beans, nuts and seed, yan. Good source yan ng protein and healthy fats. Yung mga nuts and seed, lahat ng klaseng nuts. Peanut, almond, cashew, lahat ng nut. Except coconut, ayan. Olives and olive oil. Tapos lahat ng fiber-rich food. Yun. Ayan. So, meron ka ba dyan na hindi kinakain? Di ba? Kapag lahat yan hindi mo kinakain, ay nako, miserable na yung buhay mo. Sabi ko nun. Hindi naman, joke lang. So, pag lahat yan hindi mo kinakain, nako, wag mong i-expect na aabutin mo yung 60 years old. Tama ba? Hindi, mga ganun. So, wag mong i-expect na you will live longer, di ba? Yun na lang yun eh. Parang, shortcut mo na yung yung lifespan mo. Parang ganun. Yung shelf life mo, umikse. Parang ganun siya. Di ba? So, yun nga. Pag low fiber ang yung diet mo, tapos high fat, high process, high sodium, nako. Wag mong expect na May pupuntahan Oo, talaga. may pupuntahan po talaga tayo. Saint Peter po, gano'n. Anyway, so Yun. yun na po lahat. Thank you so much. Alright. Maraming salamat, Ma'am Ces. No? Kaya maganda yung mga binibigay na diet samples ni Ma'am Ces, mga kapatid, lalong-lalo na pagdating doon sa anti-inflammatory diets. Kasi nga, anti-inflammatory it means patungkol po sa mga infection or inflammation sa ating pangangatawan. No? Kaya mas maganda magtuon talaga tayo sa maayos na diet, mga kapatid, no? Kasi mahirap talaga kapag yung araw-araw mong mahirap kasi yung mga nakaugalian ng kinakain. Yun medyo talagang mahirap tanggalin sa sistema. Yung tipong nakaugalian mo ng kumain ng cake sa isang araw, nakaugalian mo ng kumain ng chichirya sa isang araw. Kumbaga, hindi lalagpas yung isang araw nang hindi kakain nun. Yes, may Yan yung ganun medyo talaga. talaga mahirap eh. Yung mahirap na tanggalin sa sistema. Like for example, hindi ka makakain ng walang tao nito, Soft drinks. soft drinks sa isang May araw. kilala akong ganyan. Oo. Hindi lang isang araw, isang meal.
Kada Oo. meal, meron talaga siyang soft Di ba? drinks. Or minsan, kada isang meal, hindi pwedeng walang chocolate. Mm-mm. Oo. May mga ganyan eh. Yan yung diyan na minsan yung sinasabi ni Ma'am Ces na humahantong doon sa hindi maayos na kalagayan. Kasi Yes. akalain niyo po yung sa isang araw, meron at meron kang ganun, di ba? So, sabi nga na, madalas namin sinasabi po dito, okay lang naman sana kung mga Occasional. occasionally, twice, twice in a month, mga Mm. ganyan, no? Pero yung araw-araw mo talaga, like for example, hindi maawala sa isang araw yung dadaan ka sa milk tea shop. Mm-mm. Oh, 'di ba? Yung ganon klaseng ano. Kasi minsan yung may mga kumbaga sa trabaho ba, Mm-mm. parang nakaugalian na nilang dumaan dun sa isang shop na yun, tapos bibili sila bago umuwi. Actually, sir, is more on ano na siya, sir. Kapag araw-araw na yung cravings mo, hindi na po cravings yan. Addiction na po yun. Yun. Bakit ba? Kasi may mga pampa-addict yung mga pagkain na yun eh. Like Yeah. yung mga milk tea, di ba? May pampa-addict yan. Sodas. So kapag araw-araw mo siyang hinahanap, ibig sabihin, na-addict ka na sa ganong klaseng pagkain. Yeah. Which Oh. is, nandun ka na sa point na yun na nahirapan ka ng alisin. Yeah. So far ako, hindi ako dumating pa sa ganito. Sa isang araw, kinakailangan kumakain ng ganito. Oh, Wala ka, sir, pa. addiction sa pagkain. Wala pa ako, hindi pa ako. Kahit sa kape. Hindi, siguro, hindi, minsan wala rin akong kape sa isang araw. So, Hindi naman siya hinahanap nung Oo. katawan ko, ng sistema ng katawan ko. Oo. So, wala ngayon, wala pa akong yes, ganung tama. klaseng pagkain na talagang hindi pwedeng lumagpas yung isang Yes, araw nang hindi ako. You can't May live ganung kasing without. tao eh. May ganung kasing tao na Kanin. Kanin. Addict sa kanin. siguro pwede pa Hindi yun. pwedeng walang kanin, parang Oo, ganun, no? pwede pa yun. Pero yung yung tipong Yes, talaga, oo. hahanap-hanapin mo na Mm-mm. na parang hindi kumpleto yung araw. Yun. Tama yung sinasabi naman, sis, baka Addiction. dumating na sa punto oo. na Which naging... is, hindi dapat Yan, mangyari. Hindi dapat oo. umabot. Parang bisyo lang yun, di ba? Sa alak, Oo. sigarilyo. Kalahin mo, Kapag no? talagang hindi mo na makontrol na, you can't live without this sa isang araw. Addiction na po yun. Kalahin mo sa isang araw, di ka hanapin mo talaga yung isang Mm-mm. cake. Yung mga Yes, ganun, no? oo. Kailangan ko makain ng Oo, cake ngayong ganun. araw na to. Addiction na po yun. Oo. Yun yung sinasabi natin, mahirap nang tanggalin sa Yun. sistema. Tayin mo pag diabetic ka na. Tanggalin yun mo. na yung Marami mahirap, kang ma'am, eh, no? cravings pero hindi mo na Oo. maano kasi May alam mo ganon. na bawal yun. Yan. Yes. Totoo Doon yan. lang. Doon mo lang siya iwasan kapag binawal na ng doktor. Pero hanggang wala nang babawal sa'yo, tsaka wala ka pang sakit, feeling mo okay ka pa. So, Yeah. wag mo nang hintayin yun. Kaya sa mga mahilig, at may mga bisyo na may addiction na healthy pa rin hanggang ngayon, hintayin mo lang. hintayin mo lang. mo lang. Hindi Oo. yan ngayon, or maybe by the grace of God, pinapreserve po na yung kalusugan mo. Mm. Pero wag mong hintayin na talagang mag-ano tayo, dumating tayo sa point na wala na talagang pag-asang gumaling pa. Yeah. So, Sabi nga ni Ma'am hanggat Genesis maaga. dito, nasa huli ang pagsisisi. Tama po. Oo. Oo. Di totoo talaga yun. Di ba Oo. minsan sana nakinig na lang ako. Oo, Kaya hindi sana. Hindi akalain niyo po yun mga kapatid. Kaya nga may ganitong klaseng programa Mhm. na alam naman natin na sa isang linggo nakakain ka ng ganito. Pero at least nare-remind tayo mga Yes. kapatid na like for Oo. example, sa araw na ito, meron tayong nutrition na topic. Mm. At least sa araw na ito, mga kapatid, napaalalahanan muli tayo na dapat Oo. ayusin natin yung mga kinakain Oo. natin. Parang Di ba? mariremind ka, uy, nakapag-cake na ako Saka nandyan kahapon. yung Oo. Dapat Yung hindi na principle ngayon. ng reaping and sowing. Yan, Tama, oo, tama tama. po yun, Ma'am Julie. Kaya, Yes. ano po yun, kumbaga, meron sa ngayon talaga, hindi mo makikita yan. Wala Bilang pa. ano ka. Mm. Pero pag dumating ka na sa mga puntong mga edad na 40s, mga 50s, Mm. eto na. Lalabas na yung mga, ano mo, yung, Hindi mo gusto. ano ba yung Sa katawan. metabolic Oo, syndrome. yun. Kasi yun nga yun, dun lang lalabas talaga yan. Siyempre, maayos pa yung katawan mo, bilis pa mag-recover Oo. sa ganyang klaseng edad mo na mga Yes. 20s, early Oo. 30s. Kinakaya mo pa yung araw-araw na puyat, Yeah. di ba? Pero Hindi pag ka pa dumating ka na naapektuhan. sa Oo. ganong klaseng nako, Yes. kaya sa mga Kumbaga, lalong-lalo na
lalong-lalo na sa mga nagbibisyo. Yes, correct po. Lalong-lalo na sa mga Kumbaga sa nagbibisyo. normal, sir, yung mga may bisyo times 3 yung effect sa kanila Oo. pag nagkataon. Kumpara dun sa mga normal na walang Yeah. bisyo. Kumbaga, ito na lang yan eh. Sabi nga ni Ma'am Sheila dati, Doc Sheila Tiru, yung mga kinakain natin, di ba? Hindi na rin talaga siya ganun ka-healthy. Kahit nga yung gulay eh. Di ba? Yung gulay na kinakain natin, meron at meron pa rin siyang mga chemical na Yes. ating nakakain. O, di ba? So, ibig sabihin nun, nagbigay ka na ng chemical sa iyong pangangatawan, how much more kapag meron ka pang bisyo? Correct. Di ba? Kumbaga nadagdagan pa yun eh. Kumbaga, lalo na kung hindi ka pa kumakain ng gulay, Yes. tapos mabisyo ka pa, patay tayong Kasi ano katwiran doon. kasi ng iba, healthy naman ako kumain kahit may bisyo ako. Normal naman yung mga blood test ko. Di parang inaano nila na hawak nila yung sarili nila. Sila yung may control ng kanilang kalusugan. So, wag mong ipagmayabangin. Unang-una yung katawan mo, hindi yan sa'yo. Pag-aari nag-preach na talaga ako dito. Pag-aari yan ng Panginoon. So, ingatan natin at gamitin natin sa tama. Tama, Diba? tama po yan. Kaya again, magandang reminder po to para po sa atin mga kapatid. No? Again, ay hanggat maaari, alagaan po natin yung ating pangangatawan. No? Tapos i-check mo rin po sa sarili mo na ano yung pagkain, mayroon ba akong addiction? Yung addiction mo ba sa pagkain makakasama sa'yo? Halimbawa, addiction mo, soft drinks. 'Di ba? Ano ba yung effect kapag addict ka sa soft drinks, 'di ba? Ano yung effect kapag addict ka sa alcohol, 'di ba? So, 'yun. Alamin mo. Tapos gumawa ka na ng way para matanggal yung addiction mo diyan or mabago na yung lifestyle mo hangga't maaga. Hangga't wala ka pang sakit. Yun. Totoo po yan. Kaya maganda may check din po natin yung mga kinakain po. Sabi ko nga, okay lang naman kumain ka. Kumain ka ng pizza, kumain ka ng mga chicharon, kumain ka ng mga... Wala namang problema po Wag dyan lang madalas. Wag lang madalas. Wag lang yung talagang... Like for Kaya example, nga addiction wag nang maging Oo. addict. Hindi, wala mo po may sinasabi dito na hindi bawal kumain ng ganun. Wala pong ganun, mga kapatid, no? Basta mag-enjoy life. In moderation, mga kapatid. Hindi naman araw-araw kakain ka ng chicharon. Yun Yes, yung masama. of course. Yun yung hindi mo kaaya-aya. Araw-araw, pansit canton ka. Yun yung hindi maganda. Di ba? Araw-araw, ganito ang iniinom. So, yun yung sinasabi natin na hindi na maayos sa ating pangangatawan. No? Kaya, wala namang masama doon na kakain ka ng mga ganong klaseng bagay. At saka actually, sir, di ba, excuse lang, no? Mm. Mararamdaman mo siya, di ba? Kapag nasobrahan ka na sa ganitong klaseng food, halimbawa, sobra ka na sa sodium, sa asin, mafe-feel mo yan Parang iba Yeah. na yung dila mo, iba na yung sikmura mo. Yeah. Saka mo lang siya mararecognize na yun pala yun kapag may naramdaman ka na. Yeah. Di ba? So, ikaw na rin mismo makakaramdam nun sa sarili mo. Yes. Saka yung mga results ng laboratory. Yes. Yeah. Oo, Oo. nakita mo yun Pag dun medyo mataas na doon, bawasan mo na yung mga bawal para doon Oo. sa na yun. Pero ingat pa rin kasi may mga sakit, di ba, na hindi siya ma-diagnose at the early stage. Di ba? Akala mo normal ka pa, pero hindi mo alam. Stage 4 na pala. Yun. Doon lang nalaman. Kasi nga, may sakit talaga na nalalaman lang kapag malala na. Di ba? Kagaya sa mga cancer. Hindi mo siya malalaman kapag yung early stage. Stage 4, malalaman mo, ay, meron pala akong pero malala na pala siya. May mga ganong sakit. So, ingat pa rin po tayo sa ganun. Yeah. So again, ay mas maganda mga kapatid, mag-ingat lang at wag yung sasabi natin, wag niyong palagian na maging sistema sa inyong katawan yung mga hindi maayos na pagkain. No, yan po yung pinaka-pinupunto po natin diyan mga kapatid, no? Na wag maging laman ng sistema or pang-araw-araw ninyong kinakain yung mga hindi dapat kainin. No? Kaya magandang paalala ito mga kapatid mula po dito sa ating nutrition day po natin sa impormasyong pangkalusugan. All right? So again, inabot na tayo ng ating oras mga kapatid at I hope na kayo po ay natuto dito po sa ating tinatalakay dito sa impormasyong pangkalusugan. And I do believe na yung tinalakay ni Ma'am Ces ay naging blessing po para po sa atin. Bago po tayo magtapos, hayaan ko muna makabati aking speaker and also co-host for this day. Sige po. Salamat po muli sa mga masugid namin taga-subaybay at magkita po ulit tayo next week.
Alright, maraming salamat po. Maraming salamat at magkita-kita na lang po tayo sa Tuesday at ipag-pray niyo po yung ating nalalapit na 3rd anniversary. Amen, amen. Possible po yan. Next week po talaga yan. Alright? So again, maraming salamat po mga kapatid for being with us. Mamaya, ere na po yung The Baptist Lunch. Kaya stay tuned in lang po kayo dyan. Dahil napakaganda po ng mga tinatalakay po dyan. Pampamilya po yung mga tinatalakay po dyan sa The Baptist Lunch po na yan. No? Again, stay tuned in and invite more fathers na makapag-tune in po dyan sa The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great and have a blessed day to you all.